Pag-uusapan lang natin ngayon itong tungkol sa parusa sa paglabag sa regulasyon para labanan ang COVID-19 dito sa bansang Saudi Arabia. So what's up guys, Alfred's here and welcome back sa aking channel, and kumusta kayong lahat? Sana okay kayo. Dito na naman tayo, nagbabalik para sa ating panibagong update, and medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-update tungkol sa mga balita dito sa Saudi Arabia kasi nagpapahinga lang ako ng ilang araw kasi masama yung pakiramdam ko and balik trabaho na din kami, so medyo busy lang tayo ng konti. So ayun guys, ginawa ko lang tong video na to kasi gusto kong i-share sa inyo itong pag-uusapan natin ngayon. And by the way guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button sa baba and itap niyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga i-upload dito sa aking channel. Pag-uusapan lang natin ngayon itong tungkol sa parusa sa paglabag sa regulasyon para labanan ang COVID-19 dito sa bansang Saudi Arabia. So may 12 parusa sa paglabag sa regulasyon para labanan ang COVID-19 dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. Alam ko, alam nyo na siguro to, pero sa mga iba pang kababayan natin na hindi pa alam itong mga parusa na ito, ginawa ko lang tong video na to para malaman din nila. Inanunsyo nga ng Ministry of Interior dito sa Kaharian ng Saudi Arabia itong tungkol sa 12 parusa sa paglabag ng regulasyon para labanan ang COVID-19. Basahin lang muna natin itong post ng Patnubay Online na isa din sa mga legit na nagbibigay sa atin ng mga balita dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. So basahin natin para malaman natin kung ano nga ba itong 12 parusa na ito. 12 parusa sa paglabag ng regulasyon para labanan ang COVID-19. Inanunsyo ng Ministry of Interior ng Kingdom of Saudi Arabia ang 12 parusa sa paglabag ng regulasyon para labanan ang COVID-19. So ito yung panguna. 10,000 riyals parusa para sa family gathering sa loob ng bahay, rest houses, or farms ng mahigit sa 50 katao. So magkakaroon po ng 10,000 riyals pagka may mga family gathering sa loob ng bahay, rest houses sa mahigit na 50 katao. So pangalawa, parusa para sa non-family gathering sa loob ng bahay, rest houses, farms, camps, chalets o open areas na mahigit sa 50 katao. So may parusa po na 15,000 riyals. Ito pong pangalawang parusa na to para to sa mga pagtitipon-tipon sa mga hindi magkapamilya sa loob ng isang bahay o rest houses na mahigit sa 50 katao. So pangatlo, 40,000 riyals parusa para sa social gathering katulad ng pagluluksa, parties at iba pa na dinaluhan ng mahigit sa 50 katao. So magkakaroon po ng 40,000 riyals kapag may social gathering katulad ng pagluluksa o yung may mga patay na may mga dumalo na mahigit sa 50 katao. Pang-apat, 50,000 riyals parusa para sa pagtitipon ng 5 o mahigit pa na workers sa maliit na space sa loob ng isang bahay o building under construction, rest houses, farms at iba pa na hindi naman nila tirahan at hindi sila magkakasama ng tirahan. So itong pang-apat na parusa mga kabayan, ito po yung pagtitipon-tipon sa isang maliit na lugar o sa isang bahay na magkakaiba ng kumpanya o magkakaiba ng tirahan tapos nagsama-sama sa loob ng isang bahay. So magkakaroon po ng 50,000 na parusa kapag nahuli. So panglima, 5,000 riyals parusa sa pagtitipon ng mga shoppers o workers sa loob at labas ng commercial store ng mahigit pa sa bilang na nakasaad sa precautionary and preventive measures. So ito po yung pagtitipon ng mga shoppers o workers sa loob at labas ng like katulad ng mga tindahan, supermarket, ganyan. So magkakaroon po ng 5,000 riyals. So pang-anim, 10,000 riyals parusa sa mga establishments na hindi sumusunod sa protocols katulad ng hindi pagsuot ng mga empleyado ng medical or fabric mask o anumang pantabon sa ilong at bibig. Hindi mag-provide ng disinfectants at sterilizers na nakalagay sa mga itinalagang mga lugar.
Hindi mag-check ng temperatura ng mga empleyado at mga customers sa mga pasukan ng malls. Hindi mag-disinfect ng mga carts at shopping baskets o pagkatapos ng bawat paggamit. Hindi mag-disinfect ng paligid at mga kagamitan. Hindi isinarado ang mga children's game areas at mga fitting rooms o lugar para magsukat ng damit at iba pa. So ito po yun para sa mga establishments like tulad ng mga malls. So kapag hindi nila ito sinunod, so magkakaroon po sila ng 10,000 reals na parusa. So pampito, madodoble ang parusa na ipinataw sa first offense kung mauulit ng isang establishment ang paglabag ng protokol at masasara ito ng 3 buwan. Pangwalo, madodoble ang parusa na ipinataw sa second offense kung mauulit na naman ng isang establishment ang paglabag ng protokol at masasara ito ng 6 na buwan at iakyat ang kaso sa public prosecution. Pangsyam, 1,000 reals ang parusa sa individual na lalabag sa mga regulasyon katulad ng mga sumusunod. So makinig kayo mga kabayan. Hindi pagsuot ng medical or fabric mask o anumang pantabon sa ilong at bibig. So kapag lalabas tayo ng bahay tapos hindi tayo nagsusuot ng mga mask na pantabon sa ating ilong at bibig, kapag nahuli tayo, so magkakaroon po tayo ng 1,000 reals na parusa. So itong susunod, hindi sumunod sa social distancing. Tumanggi na magpapacheck ang temperatura sa pagpasok ng isang private or public establishments. At kung ayaw sumunod sa pinapatupad na proseso para sa isang individual na may body temperature na mataas pa sa 38 degrees Celsius. So ito po yung magiging parusa. So magkakaroon po ng 1,000 reals kapag hindi ka nagsuot ng mask kapag lalabas ka ng bahay, hindi pagsunod sa social distancing, tapos kapag ikaw ay tumanggi na kunan ng temperatura kapag papasok ka sa isang tindahan o papasok ka sa isang supermarket, kapag ikaw ay tumanggi, so may parusa ka po na 1,000 reals. Dito naman tayo sa pansampo, 5,000 reals ang parusa sa individual na lumabag alinman sa panguna hanggang panglima na paglabag sa panuntunan ng pagtitipo na nakasulat sa itaas. So panlabin-isa, 10,000 ang parusa sa individual na umulit sa paglabag alinman sa panguna hanggang panglima na paglabag sa panuntunan ng pagtitipo na nakasulat sa itaas. So panlabindalawa, iakyat ang kaso sa public prosecution kung ang individual ay lumabag ng pangatlong beses alinman sa panguna hanggang panglima na paglabag sa panuntunan ng pagtitipon na nakasulat sa itaas. So ayun guys, yun lang po yung 12 parusa sa paglabag ng regulasyon para labanan ang COVID-19 dito sa Karyaan ng Saudi Arabia. So yun yung inilabas or inanunsyo ng Ministry of Interior dito sa Karyaan ng Saudi Arabia patungkol dito sa parusa na ito. Ginawa lang din naman nila ito kasi ayun nga, isa dito sa kanilang mga precautionary measures o mga preventive measures para matigil na ang paglaganap ng krisis nga na hinaharap natin ngayon. Kaya nila ito ginawa itong 12 parusa na ito para at least magkakaroon ng disiplina yung mga tao. Kailangan lang talaga nating sundin itong regulasyon na ipinapatupad nga dito sa bansang Saudi Arabia kasi para din naman to sa ating kaligtasan and para na rin hindi tayo mahawa sa virus na ito. Paalala uli sa mga kababayan natin dyan na kapag lalabas tayo ng bahay, so kailangan natin magsuot ng mask o magsuot din ng gloves kasi ayun nga, once nahuli tayo sa labas na hindi nakasuot ng mask, so magkakaroon po tayo ng parusa o penalty. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng informasyon dito sa video na ito and huwag niyong kalimutan i-like itong video na ito and i-share nyo rin ito sa mga kababayan natin para alam din nila itong mga parusa sa paglabag ng regulasyon dito sa Saudi Arabia. So ayun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. And ayun, ingat kayong lahat and kita-kits na lang tayo sa ating next update or ating next vlog. Bye-bye!